Good morning. Good morning. So, salamat at narito tayo ngayong umaga para sa ating sama-samang pagsamba. Sige, lapit muna tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Ama, maraming pong salamat sa umaga nga pong ito. Salamat Lord sa napakagandang araw na binigay niyo po sa amin. Panginoon, salamat sa iyong pag-iingat. Salamat po Ama sa iyong kalakasan. Salamat po Ama sa iyong biyaya na amin pong patuloy na nararanasan. Dalayan po namin ang umagang ito, Ama, na patuloy po kayo na kumatag po sa bawat isa sa amin, magbigay kalakasan, Lord, at patuloy po, Panginoon, na makilala ka sa amin po mga buhay. Kaya salamat po, Lord, salamat sa patuloy na ginagawa nyo sa aming kalagitnaan. Purihin ka nga po, ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, good morning. So, ang ating pinag-uusapan this month is about kingdom living. No? Paano tayo nabubuhay sa kaharian ng ating Panginoon. At hindi ko alam kung maalala niyo yung topic natin last week. Sino nakakaalala ng topic natin last week? Ipakita nyo yung katabi mo, anong pinag-usapan natin last week? Okay lang, pero wala tayong quiz. No? Wala naman tayong exam. But it's about witnesses that we are, in living in God's kingdom. We are called to be witnesses, mga saksi ng ating Panginoon. So ngayong umaga, pag-usapan natin yung pagkatawag sa atin ng Diyos para ibigin siya at ibigin ang isa't isa. We are called to love God and to love one another. No, in the kingdom of God, I think ang number one na pagkatawag sa atin ng Lord ay ang purihin siya, ang sambahin siya sa pamagitan ng ating mga buhay. That is our number one calling. No? So kaya ang title ko ngayon, Called to Love God and to Love One Another. So kung meron kayong Bible, makibukas kayo sa akin sa Matthew 22:37 to 40. Matthew 22:37 to 40. So, basahin natin. This is a familiar verses, no? Sa marami sa atin. So, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Next. Verse 38. "This is the first and greatest commandment." Ano daw po yung first and greatest commandment? We are to love the Lord, our God, with all of our heart, with all of our soul, and with all of our mind. In other gospel, is with all of our strength. Kasama yon, yung kalakasan po natin. So, yun daw ang pinakadakilang kautusan. The first and greatest commandment, ang pinakauna at saka pinakadakilang kautusan, ay ang ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip, at buong lakas. Yon ang pangunahin na layunin ng buhay natin. Ang ibigin ng Diyos, ang sambahin ng Diyos, ang pag-alayan natin ng buhay ang ating dakilang Diyos. So that is the first and greatest. Ano daw yung pangalawa? And the second is like it, no? Ang pangalawa daw ay katulad din ito. Okay, verse 39. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Ito yung pangalawa. Ibigin mo naman ang kapwa mo kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay, so, pangalawang dakilang kautusan, no? So, ito yung pinakabuod ng lahat, di ba? In verse 40, so anong sabi ng Panginoong Jesus? All the law and the prophets hang on these two commandments. Imagine, lahat ng utos, ay nandito na, nakapaloob na sa dalawang pinakapangunahing utos na ito. So, ang una ay ang ating ibigin ng Diyos, ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ibigin natin ang kapwa natin gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. So ito na yung pinakabuod. Ito na yung pinakabuod ng pinakalayunin ng ating buhay. Ibigin ang Diyos.
mahalin siya. So, paano natin ito ginagawa? Paano ba ito nangyayari sa buhay ng marami sa atin? Pakitanong yung katabi mo, bakit ka narito, kapatid? First of all, kaya tayo narito, pinakauna sa lahat, ay para ibigin ng Diyos, di ba? Para sambahin ang Diyos. Wala na po ibang dahilan, kauna-unahan. Kaya tayo nagsasama-sama every Sunday kasi naghahayag tayo ng pag-ibig natin sa Diyos. Sumasamba tayo. Sa tingin ko po, wala nang iba na dahilan, pinakamataas pa dahilan sa pagsasama-sama ng mga mananampalataya ng pag-araw ng linggo, kundi ang sambahin ng ating Panginoon, ang ibigin ang ating Diyos. Kaya nga, paano ba natin ini-encourage ang isa't isa na dumalo sa mga gawain, di ba? Pumunta sa church pag Sunday. Anong encouragement natin? Anong iniisip natin na sasabihin natin para yakagin siya o kaya paalalahanan siya, di ba? O kaya naman ay isama siya papunta sa church. What could be the greatest motivation why we are here? There is no other motivation why we are here but to worship our Lord, to love our Lord. Imagine mo, ito yung magagawa mo pag-araw ng linggo, na ikaw ay makakasamba sa Diyos, makakapaghayag ka ng pag-ibig mo sa Kanya, ng pagmamahal mo sa Kanya, sa pamamagitan ng pagpunta sa pagsamba, sa corporates, yung pagsama-sama na pagsamba. Kasi ikaw ay makikiisa sa pag-aalay ng pagsamba, pag-ibig sa ating Diyos. I think there is no greater motivation but to worship our Lord. Iyon ay pangunahin sa buhay natin, na ayaw natin na makaligtaan natin o ma-miss natin pag-araw ng linggo. You see, Sunday, you can be anywhere. Pwede kang pumunta saan mo gustong puntahan. Di ba? Pero iba yung pupunta ka sa church, at kasama ng iyong mga kapatid, na mag-aalay ka ng pagsamba, ng pag-ibig mo sa ating Panginoon. Wala nang iba na hihigit pa po sa dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama tuwing araw ng linggo. Wala nang iba na hihigit pa na dahilan sa ating pag-anyaya sa iba kung bakit sila a-attend sa ating Sunday celebration. But it is to worship our Lord. Ito yung central, number one, to worship our Lord every Sunday. Kaya nga sabi ni Ate Elay, pag sa Zoom parang bitin, Si Zoom is, parang bang parang apoy, you can see the fire, but you cannot touch it. Parang, di ba pagka sa Zoom lang, online, di ba? Andun pa rin naman nakikita mo, narinig mo, Pero somehow, because hindi ka kasama, hindi mo personal, na nararanasan, nararamdaman, sa sama-samang pagsamba. So, ang una, na kapahayagan po ng ating pagkatawag sa Diyos para mahalin siya, at mahalin ang isa't isa, ay ang ating pong pagsamba sa Kanya. So, ito yung number one reason why we exist, to worship our Lord. Amen. Kaya ba kayo narito kasi gusto nyo sambahin ang Panginoon? Amen. Ito po ba ang dahilan? Tanongin mo nga yung katabi mo, ito ba ang dahilan kung bakit ka narito? It's to worship our Lord. To join in that worship, so that you can express your love, your thanksgiving, to your God, to your God. So, kaya wag na tayo nga absent. Yan, pakisabi sa katabi mo, wag ka na nga absent, kapatid. Di ba, sarap sumamba sa ating Panginoon. Wala nang iba po na pinakamataas pa na layunin ng buhay natin, kundi po sambahin siya. The pangalawa po, because ang sabi sa atin, we're called to love God and to love one another. So pangalawa po, I think, our next step, of course, sumamba na tayo, di ba?
nagpasalamat tayo sa Panginoon, nagpupuri tayo sa Kanya. What is our next step? For me, our next step is to be in a community, to join a community. To love one another is to belong in a community, so that you can express your love. Okay? Dapat meron kang isang komunidad na kung saan ikaw ay kabilang, para sa gayon ay ikaw ay connected, you are connected in a community, hindi ka disconnected. Sabihin, meron ka ugnayan sa kapwa mo, sa kapatid mo sa Panginoon, especially that you belong in a community so that you can receive encouragement, and you can experience belongingness. Meron kang komunidad na kasama ka, kakilala ka, at hindi ka naiisang tabi, minamahal ka, napapakinggan ka, kabahagi ka. Meron kang komunidad. For me, that is the next step. Paano natin iahayag yung ating pag-ibig sa isa't isa sa pamagitan po ng pagkakaroon ng isang komunidad, isang community. I think that should be the next step. Pag nais natin na magdala ng kaluluwa sa Panginoon, di ba? Our first, siyempre, invitation is for that person to worship our Lord together with us. But I think yung next step niya is to join a community. Para maranasan niya yung paghahayag ng pag-ibig at pagtanggap ng pag-ibig, pagmamahal. Sa church po natin, meron tayong mga community. I don't know if you are aware of this or you belong to a community or you have seen the importance of a community. We have our kids club, di ba? Kung saan yung mga bata, nandun sila, kasama sila sa isang grupo na tinuturuan natin every week. Ito po mga bata. So that is a community. Bata pa lang, meron na isang grupo, komunidad na kinabibilangan, at kung saan dinidisciple natin, na meron tayong teacher na nagtuturo sa kanila. And of course, we're praying to have a teens club, para meron yung mga teens, teenagers na meron silang sariling komunidad na they can relate to one another. Iba yung lingwahe nila, di ba? Iba yung pangangailangan nila. So sa isang ganong klaseng komunidad, natutugunan, lalo na ang kanilang pangangailangang spiritual, ang pagbibigay ng payo at kalakasan sa kanila. That's why I'm still looking or praying for a teens ministry leader. So baka ikaw yun. Baka meron kayong puso para sa mga teenager. We're looking for a leader for the teenager. Okay, so meron din tayong mga kabataan, di ba? Meron tayong group of young people. Somehow sana maramdaman natin that we belong to this community of young people. That this is the community na kung saan ay pwede kang tumakbo at humingi ng tulong, maging kalakasan mo yung komunidad na yun. We need to see the importance of community sa buhay natin. Hanggat hindi natin nakikita yung importance of community, then we will not maximize para kung ano ang maaaring idulot nito sa buhay natin na hindi pa natin lubusan na nararanasan. And of course, we have our women's, we have our men's na community. So, ganun tayo naka-organize, ganun tayo na nakagrupo. May mga grupo tayo, kasi yun yung kapahayagan, that is the expression of loving one another, that belonging to a community, is one step to express that loving one another. Okay, so pakitanong nga sa katabi mo, kamusta ang grupo mo, kapatid? How's your group? Okay, so di ba minsan maganda to kasi minsan nagtatanong tayo, ano susunod? Ano susunod? So aside from the equipping that we have in our church, diba, that we try to consolidate everyone, diba, undergo the equipping, I think the next step for a person after receiving Christ as Lord and Savior is to belong to a community. Of course, to worship our Lord and belong to a community.
Kasi that is connection, no? That is connection. So hindi ka mapababayaan, no? Hindi ka mababaliwala, no? Maaabot ka, no? Matutulungan ka, no? Not unless you disconnect yourself. 'Di ba? Nasa sa atin naman 'yon. If we will disconnect ourselves. So wala na tayong kakayahan pagka ayaw ng isang tao. Pero kung gusto mo ng kalakasan, gusto mo ng tulong, gusto mo ng komunidad, no? Na kung saan ikaw ay lalago, so you need to connect yourself to a community. You need to connect. And then pangatlo, no? Then what's next? No, I think next, now we're worshiping the Lord every Sunday. We belong to a community. What's next? No? Next is to find your ministry. Finding your ministry. What is your ministry? Tanongin mo yung katabi mo, what is your ministry? Everyone is called to serve. Everyone is called to serve. So, hanggat hindi mo at laging meron kang parang hinahanap, parang meron kulang. No? Kasi kailangan makita mo yung ministry na kung saan no, you will see your significance. You know, because God called you, God has bestowed you many gifts, abilities, and talents. No? And for you to express that, you need to belong to a community no, that is established no, so that there will be ministries no, that you can exercise those abilities. So you need to choose your ministry. Paano ba yun? Kailangan makita mo yung kalakasan mo, kakayahan mo, no? Para sa gayon, malaman mo, matukoy mo kung ano ang panawagan ng Diyos para sa buhay mo, no? Sa isang maiksing buhay na binigay sa iyo, para magamit yung buhay mo no? Para sa kanyang kaluwalhatian. Sa tingin ko po, dapat dumating tayo doon. No? Pag nakilala natin ang Panginoon at sinasamba natin siya, at meron na tayong komunidad, no? Ngayon na tayo ay lumalago sa ating pananampalataya, kailangan dumating tayo doon na meron tayong ministry. Meron tayong ginagawa para sa kaharian ng ating Panginoon. Kasi pag wala po yon, hindi kayo makukontento. No? Kasi meron kayong kakayahan na ibinigay ang Panginoon para sa inyo. Tanungin mo kayong katabi mo, ano bang kakayahan meron ka? So magsisimula ka doon, no? Sa kaloob ng Diyos sa iyo na kakaya mong gawin, kakayahan na meron ka. At titingnan mo kung paano ka gagamitin ng Lord sa pamamagitan nun. So church po natin, we have different ministries in our church, no? Na kung saan po ay binubukas natin sa lahat, no? Na gusto na maglingkod sa ating Panginoon. No? Halimbawa po, no? We have our music ministry. Diba? Kung ikaw ay may kakayahan, talento, di ba, sa musika, sa pagkanta, no? Dapat kasali ka dito sa music ministry, no? Dapat para ito yung ministry, no, na kung saan no, ikaw ay gagamitin ng Panginoon, magiging kapahayagan no ng mga kaloob ng Diyos na binigay sa iyo, no, at para sa kapurihan ng ating Diyos, no, magagamit no, ang buhay mo para sa kapurihan ng ating Diyos. So ano pa yung mga ministry na meron tayo? We have our multimedia ministry. No? Yung mga may hilig sa computer, di ba? Sa camera, sa video, sa internet, no? Sa social media. So now pwede nang gamitin yan no? Para sa kaharian ng ating Panginoon. You know, recently, tinalo na po ng streaming, no? Yung streaming, alam niyo na yung streaming, di ba? Nanonood sa internet, no? Ang television, no? Wala na, ma-obsolete na po ang television. Mas mahaba na ang oras ng tao. Hindi ko alam kung nabubuksan niyo pa yung TV ninyo, no? Pero ako, nabubuksan ko pa sa balita, no? Pero madalang na, no? Kasi nandun na lahat, no? Sa internet, no? Nasa cellphone na natin. Kaya tinalo na no, ng streaming, no, itong conventional no, na dati ay way natin no, for entertainment. No. Bibihira na po gumagamit yan. Kaya, ano ibig sabihin nun? That is an opportunity for us to minister. No? Dahil mas malawak, mas marami ang naaabot no, ng internet. No? So, if your interest no, is in multimedia, so that could be your ministry. Pwede ka doon, sali ka doon.
sa multimedia. Meron naman po mahilig manalangin. Di ba? Ang gusto niya lang, tahimik lang. No? At ang gusto niya lang ay mamagitan sa panalangin, dumulog sa Panginoon. So we have a prayer ministry. No? Meron tayo grupo, no, na nananalangin, no? Dahil yun ang ministeryo na binigay sa kanila ng Panginoon. If you want to go in other places, we have missions ministry. Sino dito mahilig maglakbay? O, di ba? Pwede ka mag-mission. No? Pwede po kayong pumunta sa Bicol. No? Pwede kayo pumunta sa Palawan. Now we are establishing our partnership kay Pastor Tig Paderes. No? So if you're called to missions, no? Ilang bundok ang gusto nyo mong abutin, akyatin, with a purpose, no? For the sake of ministry. No? Not only to find yourself, no? But to be used by God. Alam ko marami yung umaabot sa bundok, umakyat, just to find their self. No? Parang mamumundok ako kasi hanapin ko ang sarili ko. Sana matagpuan nyo na para yung susunod na akyat nyo ng bundok, no? Ibabahagi nyo naman si Kristo, no? Na nakilala ninyo. Okay, so missions, no? Meron naman ayaw nila ng activity, no? Gusto lang nila magbigay. No? It's a ministry. Giving is a ministry. Di ba? Yung hindi kayang puntaan ng paa mo, pwede ka mag-support, no? Financially. So that is a giving, no? Hindi to nakakatisod para doon sa mga tao, no, na ang interest, no, ang nasa puso nila ay pagbibigay, no, para sa gawain ng Panginoon. May mga ganon, no? Na para sa kanila, it's okay, no? When you ask for solicitation, when you ask for support, no, there are those who are really gifted to give, no, at it is not a burden to them. So if kung hindi tayo yon, it's okay. Huwag ninyo nang alalahanin yun, no? Pero may mga tao po na ang kanilang kagalakan ay ang pagbibigay. So that's a ministry, no, that we're doing for our Lord. So there are a lot of ministries, di ba? Et cetera, et cetera, et cetera. No? But the important thing is, you should find, no, your ministry. No? Saan ka, no, maglilingkod sa Panginoon. No? At mag-focus ka doon. No? Mag-focus ka doon sa ministry, no, na nais ng Diyos na paggabitan sa'yo. Okay? Pakitanong ngayon katabi mo, anong ministry mo, kapatid? Minsan nasa Tagaytay ako, na meron akong nakausap na mga kapatiran. Joke po ito, joke. Sabi ko sa kanya, alam ko nag-a-attend siya na sa church. Sabi ko, oh kapatid, anong ministry mo? Sabi niya sa akin, tagal niya nag-isip, ano nga ba ministry ko? Dati siya naglilingkod sa Lord pero ngayon nag-a-attend lang siya na isang church. No? Alam ko na, Pastor, sabi niya, alam ko na ministry ko. Ano ministry mo? Pampadami. Okay, ministry na rin yan. Pampadami. So, kaya, baka ngayon yung pong ministry ninyo, huwag ka na nga absent. No? So, may ministry ka na ngayon. Ministry ng pampadami. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na nga absent. Gampanan mo yung ministry mo rin. Gampanan mo na may katapatan. So, but there are different ministries, no, na pwede mong piliin, no, kasi alam mo na yun yung kakayahan, talento na binigay sa iyo ng Panginoon, no, na gusto mong gamitin. Gamitin ka ng Panginoon para doon. So please, pwede po kayo lumapit sa mga leaders, pwede kayo lumapit sa akin, no, kung saan yung gusto nyo na maglingkod sa Panginoon. No? At naniniwala po ako, lagi pong may bakante, no, para sa mga anak ng Diyos, no, na gusto maglingkod sa Kanya. No? Hindi po mawawalan, no, ng bakante sa paglilingkod. No? Huwag niyong sabihin po na wala na kasing lugar. No? Hindi. Lahat po ay welcome, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Di ba? You can join the mission. You can bring a friend. Okay? You can give generously. So there are different ways, no, that we can do for our Lord. So, we are called to love God. Okay, so that is number one. No? Sabihin, kaya tayo nandito kasi minamahal natin ang Diyos, sumasamba tayo sa Diyos. No? At yun din ang paanyaya natin. No? Na halika kayo, sumama kayo, no? Sambahin natin ang Panginoon.
No? At yun ang ginagawa natin. No? Pangunahin sa atin pag-araw na linggo. No? Sambahin ang ating Panginoon. Pero hindi lang doon natatapos yun. Kailangan meron kang komunidad, no? Na kung saan ay ikaw ay kabilang, no? So that you are connected at pwede kang gamitin ng Panginoon, no? Para sa iyong mga kapatid, no? At of course, kailangan meron kang ministeryo. Sana makarating tayo doon, ano? Meron tayong ministry, no? Para sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? So, sige nga, pakitanong ko yung katabi mo, anong ministry mo, kapatid? Sige, tayo lahat. Ano? Tayo lahat. Pasalamat tayo sa Panginoon. Di ba, ang sarap magbigay ng buhay sa Panginoon, mag-alay ng buhay sa Panginoon. Dahil sasambahin natin siya, di ba, pupurihin natin siya. Tapos meron pa tayong mga kapatid sa Panginoon na nagpapaalala sa atin, tumutulong sa atin. Di ba? Tapos ginagamit pa ng Lord ang buhay natin, no, para sa kanyang kaluwalhatian. Di ba, saan ka papupunta? No? Na nagkaroon ka ng layunin sa buhay mo, no, dahil nakilala mo siya, no, at ngayon, no, may dahilan, no, may dahilan ka sa buhay. No, may dahilan ang buhay mo. So sana matagpuan niyo po, no, kung ano ang kaloob ng Lord sa inyo, no, at mapagamit niyo po ang inyong buhay para sa Panginoon. Okay, manalangin tayo. Aming dakilang Ama, maraming po salamat sa bawat isa, Panginoon, na narito ngayong umaga. Ito na Lord na nagpapasalamat po kami sa inyo, sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay po namin. Lord, salamat po dahil kami bilang magkakapatid ay nagsasama-sama po sa lugar na ito upang kayo sambahin, upang kayo luwalhatiin, Lord. At Lord, wala na pong hihigit pa sa lugar na ito. Dahil sa lugar na ito, nakakapaghayag kami ng aming pasasalamat. Kinakatagpo nyo kami sa lugar na ito. Kaya marami pong salamat, Ama. At dalangin po namin, Panginoon, kung meron man sa amin, Panginoon, na wala pang bilangan na komunidad, Lord, dalangin ko po na masumpungan niya po kung sino po yung kasama niya, Panginoon, sa paglalakbay na ito bilang isang anak po ninyo at bilang isang mananampalataya. At dalangin ko na rin po, Ama, kung ano yung ministeryo na maaari niyang gawin, Panginoon, para po sa inyo. Ama, salamat. Napakaganda ng buhay na binigay niyo sa amin. Tiligtas niyo kami, binigyan niyo kami ng layunin, Panginoon, sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Lord. Salamat sa patuloy na pagpapalakas niyo sa amin, sa pakikitagpo niyo sa amin, Lord, sa habag at biyaya niyo, sa iyong pagmamahal na aming patuloy na naranasan. Maraming pong salamat. At Lord, patuloy naming susuklian ito. Hindi man namin kaya tumbasan ang inyong kabutihan sa amin, lalo na po ang pagliligtas na ginawa niyo sa amin. Pero hayaan niyo po na aming mga buhay ay magamit, Lord, para sa iyong kaharian. Kaya, pangunahan niyo po ang bawat isa, gabayan niyo kami, Lord, kung paano pa po kami na patuloy na mag-aalay ng aming mga sarili sa inyo. Salamat po, Ama. Salamat sa paalala niyo sa amin ngayong umaga. Salamat sa iyong mga salita. Purihin ka nga po, Ama. Sa iyong pinakamataas na papuri, Ama. Ito pong aming samo at panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.